Thank you, Mr. Chair. Um, Mr. Ruiz and Mrs. Ruiz, andito na po sa amin ngayon yung result ng polygraph test na ni-request ko. Kilala ka naman, ikaw na, nandyan yung pangalan mo, nanumpa ka, meron ka sinumpaang salaysay, nakikita ka sa telebisyon ngayon. Opo. So, gusto mo, ganyan, naririnig ka naman namin, naintindihan ka namin. Pakilala mo nga sa kumiting ito, iyong sarili, ikaw ay nagtrabaho din? Hindi po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po wala po akong trabaho. Dati, saan ka? Ang sa iyong sinumpang salaysay, ikaw ay garbage collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao. Opo, ako po. So, hindi ka na konektado sa Mamburao. Ngayon po wala na. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2022 po yata yun. 2020, nung COVID. 22 po. Nung COVID. At COVID. 22. 22 po. 2022. So, hindi ka regular. Hindi po, Hindi casual. ka regular. Casual ka. Yes po. So, ang trabaho mo bilang casual sa, anong tawag doon sa opisina nyo? GSO? Solid waste po eh, sa ano. Solid waste. Meron din kayong materials recovery facility, siguro. Meron po. yung MRF. MRF po. O, meron. magaling nga LGU nyo kung may MRF. Yan ang ginagawa namin nun ni Senator Estrada. May MRF siya sa San Juan, may MRF ako sa Tagaytay. Ano ang inyo natatandaan patungkol dito kay LB Vergara, Richard? Nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gasgas. Kailan mo siya nakita? Una? September po yun, September 15 po. 18 po yata, 18. 2020 po. 2020. COVID na ito. COVID po yan. Opo, COVID na ito. Naghahakot kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask lang kang face shield. Naka-face mask. Dito sa, may tuturo mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya po. Alin doon? Yung Ang dami. pong bulag. Alin doon? Medyo tumayo ka para mamustra mo na maigi. Lapitan mo kung gusto Siya mo. po. Baka maituro mo si Direktor sa tumba. Ituro mo kung sinong siya. Let the records reflect that Paul Pinto just pointed to Manang LB Vergara. So, nung una mo nakita si LB Vergara, sa anong pagkakataon? Nung humahakot po kami, Ng basura? opo, Sa palengke o sa tapat ng bahay? sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan nasa tapat ng Palengke po. palengke. Opo. So, humahakot kayo ng basura, nakita mo si Manang LB, nagdadala ng basura o Opo, naghihila po. naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po yung hinihila niya, tapos Nilagay mo sa truck. nilagay ko na sa truck. So, ano ang kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayuko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya, may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi Medyo madungis po. madungis. Siyempre, may mga bitbit na basura. Opo. Anong oras yon? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit niya o hila-hila lang? Hila lang po, Hila. hinihila. Binigay sa'yo. Kinuha ko po. Kinuha mo. Pagkakuha mo, ikakarga mo sa truck. Opo. Ano yun? May basurahan na. Kasi may basurahan yan o nakalagay sa garbage. Sa ano po, Bag. sa sako po. Sa Sako po sako. na sibuyas. So, basurang pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Yung mga natuyo, yung mga Medyo mga nabubulok na po. nabubulok na. So, anong kakaiba doon? May taga, may sugat, ganun ba? Yung pong mga sugat lang, Saan? gas-gas sa katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po, medyo may gas-gas po siya sa ganito. May dugo? O tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi ko ka pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari. Opo, Sa tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na, ano nga nasa isip mo nun? ang akala ko po, Dadapa? nag-drive lang siya ng lasing, tapos Nagdana, nagsimplang. pakilat? Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing, Nag-drive ng ano? ng motor po. Motor. Tapos nagsimplang. Yun po ang nasa Sa isip. semplang. Opo.
Meron bang kasunod na pagkakataon nakita mo ulit si Manang LV? Ano sumunod na hakot na po? Kailan nyo? Kinabukasan? Sumunod na linggo? Ilang beses Ah, ba kayo next maghakot doon? Sa loob na isang linggo? Bali, isang beses lang po eh. Pero Isang pag, linggo? opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahakot na rin po namin yung mga gulay na ano. Galing Truck paling- na yung gamit galing nyo palengke. o elf na maliit? Ano, truck po? Truck. Oh. yeah po. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong itsura naman niya? Ay, may bago po siyang mga sugat na medyo may May ano dugo. siya? May bago pong sugat Okay. na medyo Yung may dating dugo. sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Di ba yung sugat nagkakaroon ng ano to, langib bang tawag Opo, doon? langib. Oh, May mga natutuklap yun. Opo. So, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung panibagong sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka. Doon na po ako nagtaka. Kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya Anong tanong mo? kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa'yo? Medyo matagal pa po bago siya sumagot eh. Pero sumagot. Sumagot po. Anong sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Nino raw. Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nambubugbog. Mr. Chair, if I Senator may. Estrada. Pumunta ka ba rito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi anuhin ko lang yung tanong. Oh, binubugbog ako. Tama ba yan? Inulit ko ulit ang gusto niya pero hindi na siya nakasagot. Na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ka sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy mo ba kung sino ang sumaway sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay, batay sa salaysay mo, no, sa sinumpang salaysay mo, may dumating na 3 lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apo. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya-maya ay nilapitan nila ako ng 3. 3 lalaki ang lumapit sa'yo? Apo, 3. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila, ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik, pero sinagot ko ng bakit po sabi ng babae binugbog niyo raw siya? Tama ba yun? Apo. Sa tingin mo hindi yung lalaking amo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba Kasama po identify? doon sa 3. Asawa niya? Ano nagsabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa 3 sumaway po sa akin. Ah, so pwede ka tumayo at ituro mo kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik ka na. The committee secretary is directed to note the same description being just made by Okay, Mr. tapos Paolo, Richard Pinto. tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba, magaling ka pala magsalita, burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apo. Pero Binura mo- bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po?
Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Naipasa mo na. Opo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Opo. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang Hindi, binura mo? pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Okay, so, isa itong amo niya doon sa tatlong lalaki, no, na in-identify mo. Opo. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadaling ka sa polis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Opo, yung dalawa pong tauhan niya, gusto niya na po akong ipabitbit dun eh. Ano? Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Gusto ka niyang dalhin sa police Opo, station. kasi bawal ito, daw- bawal ito si daw po Pablo Ruiz. Opo. Oh, Mr. Pablo Ruiz. Tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Or, pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tahinga ko. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, linapitan At ko po siya. Oh. Gawa na po nung Well, sa matanggalin pagpicture yung niya po face mask sa... Pagpicture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami ay. Kaya, nahold up po kami po. Kaya, pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Pura yung kinuha niya litrato ni Manang LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Aling LV sa inyo dahil yung kasalanan ni LV naglalagay raw siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, di ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ay, pinapabubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinabura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? May Wala pulis- po, ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po, nandun ko, naabutan sila po sa gymnasium. Ano? Sa gym po, sila naabutan po. Sa gym. Opo. Paano mo naman nalaman na nakunan niya ng litrato si Aling LV? Ay, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, Itong minsan lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na pinicturan yung tindahan. Kasi nadala kasi kami po yung nangyayari sa amin po nung I'd like to nakaraang... recognize the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead. Totoo ba yun, Richard, na pinabubura niya dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya, si Nanay LB po ang pinicturean ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, 'di ba? Si Aling LV. Opo. Oh. Ginong Pablo. Hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung nagpipicture picture, wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? Na may tangkang hold up sa'yo. Ewan, hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Ayon, Honor, yung nakita na sa picture, tabi tindahan namin po. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po.
Sino kinunan mo? Si Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato, pwede ba ano dyan, pakita? At paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, Your Honor, di ko Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na not lang asking po. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basuran. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila nag-i-standby? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po, nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na Kita po yung yan. tindahan? Opo. Nakikita, nasaan tindahan? Wala akong nakikita yung tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture na yan, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos doon sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ano yung sinasabi mong tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng ban, dito lang banda po yung tindahan. Kaya Nakikita siguro, po. kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. O bakit there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken? Sinungaling ka eh. Sigot. Hindi po, Your Honor. Anong hindi? Kaya mo, ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw nyo mapahiya. Tama? Hindi po, Your Honor. Ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up Oh. na kami. Walang tindahan dyan. Ang kino-close up yung mga galos sa braso ni Manang LV. Judge of Santa Estrada, yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun, nasa likod na yun? Yung ba, sa likod, yes or no lang? Palingki po yun, Your Honor. So hindi- Dito po sa amin, Your Honor. Dito So, ba? yung nasa likod, hindi nyo tindahan nyo, wala rin kayong pwesto roon. Wala po, Your Honor. Ayun, Dito lang po. okay. Yan, katabi mismo na yun, Your Honor. Diyan siya kasi nagpipicture, nakaharap sa aming tindahan, Your Honor, dito banda. So, ang sagot sa tanong kay Senator Estrada, ang pinicturan, hindi yung tindahan, kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo, Richard? Paul? Yes po. Opo. Ayun. If Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang Kasi- intention mo lang kunan yung galos. Tama. Yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ko, Senator Estrada. Yung ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo,
Hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? Di ko na po matandaan kung ilan Hindi, po kami. pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura, ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na humakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi Marami. bali 3 truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Ilan kayo? Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, 2 pahinante, isang driver. 4 po. Kung minsan po 4. 5. Kasi yung 3, yun ang kukuha ng basura. Yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon. Opo. Siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, alam po nila na ano May na kinunang kang litrato na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Kaya ako kinuna. Pero pinadilit nung amo, nung 3 lalaki. Naikwento mo yon? hindi po. Hindi mo na naikwento. Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo pagdating sa MRF. So, nakunan ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwentohan kang ganon? Wala po, pero alam Wala. po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So, alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato. Para makita yung sugat. Hindi po, hindi rin po. Ayun. So, wala silang tanong, bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Walang tanong ganon. Wala pong ganun. Mr. Chair? Senator Richard, Estrada and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunin yung sugat ni o galos ni Aling LB? Naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa ganito ang kanyang kondisyon nung kinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi pa siya Hindi pa bulag. po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na. Sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsipla nga po sa sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang Naawa kaya lang mo po. kinuha ng litrato. Alright. Mr. Chair? Yeah. Candace, you have an introductory statement? Or Wala you na, can Mr. proceed Chair. with the questioning? Sorry, I'm late. Just would like to know if Richard Pinto has already shared with this committee what happened during their confrontation with Mr. Ruiz regarding the removal of the picture. Ano bang He is doing it right now. He's doing it okay, right now. okay. Yung Gusto ko inawat lang malaman sila, kung bakit siya kinausap at tao. paano siya kinausap. Opo. At Ano sumagot na nangyari? rin si Mr. Ruiz kung bakit sila, like to acknowledge the arrival of Senator Tulfo as well. Thank you, So, Mr. Chair. sinagot ni Mr. Ruiz yung tanong ni Senator Estrada. Yung version ni Richard. Na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Chair. Gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang Okay, ulit. For the benefit of Senators Tulfo and De La Rosa, kinuha mo litrato, hinarap ka ng 3 lalaki, pakiulit ng in 2 minutes, pinakamatagal. Ayun po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako yan po yung nasa picture na lalaki na yan po ang sumaway sa akin. Tapos pagkadating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa 3 lalaki. anong ginawa sa'yo? At sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung litrato na kinuha ko. Sino Pinabuburan nagutos na. daw? Sino nagutos? Kasama po siya isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung... Mr. Ruiz, Opo. kasi ang sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po sabi niya. Takot siya ma-hold up? Sabi niya po. Yung kasasabi lang ngayon. Kasasabi lang ngayon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Tulfo. Excuse me. Pablo Ruiz, Estrada, you can continue. sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi Hindi po. mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay blue po, hindi ko po kilala po yan. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yon?
Di ba Hindi po. marami kayo, sabi Hindi. mo sa truck? Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Ayun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz, unang tindahan. So, empleyado Siguro mo. po. Kung isa siya sumuway eh. I-close up mo nga, pwede ba i-zoom? Oh, tingnan mo. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sumuway sa'yo. Opo. Sumuway sa'yo the same day, kaya naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Opo, yan po. Kasama din po siya sa sa munisipyo. Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway po. Ano, Ginoong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. Oh, ito naka-blue. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling El... Ay, hindi na makikita ni Aling LB to. Tumutulong kay Aling LB to, yo. Di ibig sabihin tauhan mo. Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Sige na. Mr. Chair. Oh, you recognize. Thank you, Mr. Chair. Mr. Ruiz and Mrs. Ruiz, andito na po sa amin ngayon yung result ng polygraph test na ni-request ko. Senator Gal- Tulfo, we will be, with your permission, we will be establishing first we have the presence here of the NBI. Siguro kung pwede mo munang i-hold muna yan para mamaya pati establish muna natin yung credibility ng NBI, yung gumawa. Pwede ko na pa-establish ngayon, Mr. Chair. Meron pa tayong isang nalalabing testigo na pinatawag natin na bagong dating na hindi pa natin natatawag for purposes of orderliness here. We have alias Pau Pau na nasaan na si alias Pau Pau? Pakita sa kamay. Ito. Okay. Para maiayos natin, ito munang si alias Pau Pau ang ating tapos ka na ba sa Estrada kay Mr. Chair? Paul? Mr. Chair, meron akong tatanong dito sa mag-asawa, if you will allow me. Go ahead. Related to Paul or dito na sa bagong testigo? Hindi kasi ako na-brief tungkol sa bagong testigo. Nobody told me about the new Meron tayong tatlong bagong testigo, si Miss Melinda, Manang Melinda Magno, kasama yung kanyang anak na si Jeruel na sumulpot kasi ang pinag-usapan kasi Senator Tulfo nung huling hearing, sinasabi ni Manang LB na siya ay nagsimula magtrabaho 2017. Ang sinasabi ng mag-asawang Ruiz, sila ay namasukan si Manang LB Mr. Chair, 2019. So ngayon pinatutunayan ni Manang Melinda na 2017. Okay. Si Paul naman ay yung sa basura. At meron ding isasalaysay sino yung bago? Pau Pau Okay. na ngayon lang sumulpot din. Mr. Chair, kaya tayo nandito lahat ngayon is to establish kung itong dalawang mag-asawa ay nagsisinungaling o hindi. Regardless, kahit nalang witnesses pa tayo isasalang natin dito, the ultimate talagang gusto nating mangyari is to establish na nagsisinungaling itong dalawa o hindi. At kapag nagsisinungaling, then makakasuhan natin at makukulong. Yun lang po yun para sa akin. So sana po, yung tatanungin ko sa kanila, kasi I wasn't informed na meron pala mga bagong witnesses. Really, I wasn't really informed. I didn't know. Kasi kung I know, then I should have prepared my questions para di sa mga witnesses. But anyhow, para sa akin, regardless kung meron tayong 10 witness o 1,000 witness, still, in the end, ang gusto natin malaman kung nagsisinungaling to o hindi, itong dalawa. Yun lang po yun eh. So sana kung papayagan nyo ako, ang kakatanungan ko ay para ma-establish once and for all na talagang itong dalawa ay sinungaling. Yun lang po yun. Okay. Senator Tulfo, with due respect to our members here, pwedeng tapusin muna natin to si alias Pau Pau para mabilis lang ito. Kasi ngayon lang sumulpot ito na
very relevant din ang kanyang Okay, kasabihan. then can I use my time? Pa ako na lang magtanong kahit Yes, na wala yes. akong information. Definitely. Establish ko lang si alias Pau Pau. Sige and po, then ako na po mag-establish. you will have the first crack. Ang pangalan mong tunay ay Paulo Custodio Tuling, alias Pau Pau. Ikaw ay naninirahan sa Mamburao, Mindoro Occidental. Pakion ng mic. Tama po ba yun? Tama po. Pwede bang malaman kung kailan mo unang na-encounter ito si Aling LB at ano ang itsura niya nung una mo siya na-encounter? Nung pagpasok ko po dun sa bilang trabahador po ni Ate Franz po. At trabahador ka, pero akala ko ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo o Hindi. sa NEDA, Hindi po sir. sa PSA. Kasalukuyan nagtatrabaho pa lang po ako sa PSA po. So namasukan ka rin kina ma'am sa mag-asawang Ruiz Opo sir. bilang Bilang pong assistant lang po. assistant. Gano'ng katagal ka nagtrabaho doon? Hindi po sir, 2 weeks lang po ako nagtrabaho. At 2 doon, sir. weeks lang. So nasaksihan mo ba kung paano minaltrato si Aling LB? Opo sir. Ayun. Yun ang siguro itutuloy ng mga katanungan ni Senator Tulfo kung sinasaktan, minumura, nakita ng iyong dalawang mata at kung ano naman ang iyong naging reaksyon. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Senator Chair. Tulfo, you have the floor. Yes, Mr. Pau Pau, Yes isa po. po kayo nakasaksi na sinasaktan nitong dalawa si Manang LV. Opo. Okay. Pasensya na, late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po Senator, kasi po hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate Elby at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yun, sinuntok po si Ate Elby. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate Elby ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar ng bahay, sa Doon tindahan? din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate Elby ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate Elby. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate Elby po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LV ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit.
Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa malala mo. Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than 10? more than 5 po siya, sir. More than 5. Yes. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa Information kanya. Center Tulfo. Kanina mo pa binabanggit yung France. Sino ba yung France? Pwede mo ba ituro dito? Yes po, Pwede Your mo Honor. lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng usaa. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LB. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LB, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate Franz, Opo. aka Ate Franz, or actually Franz naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte, kwadrado yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, meron pa ba sa inyo ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay. Sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing punching bag? Senator Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaang salaysay, sinabi mo, dinuduro ka din at minumura. Opo. Sinakta ka ba? Hindi po. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos, saglitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo. Sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka. Tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit sabi na, niya sa pakiulit. Sabi niya. Umupo, Sabi niya po sa napagod akin. ka na, nangangalay ka na, Opo. dahil na maghapo ka na katayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman mo ka, magtrabaho ka. Yun po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo at nag-assist na lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yon. Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po. Kasi po, sobra pong tapang talaga ni Ate. Naulit Franz. ba yon? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho, Ikaw nakatayo. sa'yo. Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano na namang namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung
May ano po, may nasira po akong repolyo. Iwa sa'yo. Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Papaw. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ay napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin. Nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yung dati. Tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya po gayon. Okay, sinabi niya nagdakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Ang sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun pong hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000 nung during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi Yung po nung- pagmamalupit? Hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LB na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. At may mga pasa din po. Madungis. Opo. Describe madungis. Paano? Paano madungis? Yung, alimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po para pong may mga patay na siyang libag, tapos mga pasa-pasa pa po. At Sugat-sugat. araw-araw, madungis si Manang LB, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi na sinasabihan, Manang LB, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Anong nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila. Alam nila na marumi siya, and yet, okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi sila tataka bakit ka madungis. So, parang, okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang ganon siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, syempre, kung concern sila at wala silang kinalaman sa pagiging madungis niya, syempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila Opo. doon sa dahilan kung bakit siya madungis. Opo. Tama. Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matandaan ang saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2020 nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LB na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung Okay. nakita ko sa- So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron na puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa ito mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LB, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa may liig po, sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po talaga. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa diig, saan pa? Sa braso po. Sa braso. Sa mga paa. Paa. And yet, hindi nila sinita, ano nangyari sa sugat mo? Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man lang sabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamlot ka ba ng pusa, walang ganon tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something's wrong. Nung pumasok si Manang LB, okay pa yung mata niya. Ngayon, pumuti na yung mata. Wala pa rin silang concern.
Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na gano'n yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi